sa ating lahat. Muli, ako si Emmanuel O. Alejandre. Ito ang aking daily devotion ngayong October 12. And for today, ating sasagutin yung question na saan nagmula ang kaluluwa. And this relates to the topic of traducianism. Now, traducianism is the view that the human soul, along with the body, is generated from the parents at conception. Ibig sabihin po nito, yung atin daw pong kaluluwa, along with sa ating katawan, create po yan pag na-conceive tayo ng ating mga magulang. But traditionism isn't the only view that exists. Actually, there are three prominent views that exist ng nagsasalita or sumasagot sa tanong na saan nagmula yung kaluluwa mo. Una, there is the pre-existent view na kung saan isipin natin na merong batch ng kaluluwa sa isang container. And whenever there's new life, kumbaga may na-conceive yung magulang mo, yung kaluluwa mo manggagaling doon sa batch na yon. But aside from that, there's also creationism na kung saan sa kada bagong buhay na mako-conceive sa mundong ito, gagawan ito ng panibagong kaluluwa ng ating Panginoon. And finally, yung ating nabanggit na, that's traditionism, na kung saan yung kaluluwa natin ay nanggaling din sa ating mga magulang. I personally believe that traducianism is more likely to be accurate because lagi po nating tandaan na yung kaluluwa natin was in nature sinful. Kaya kapag tayo ay na-conceive, no, when we are birthed sinful na. Hindi po tayo na-birth into purity. No. We were at birth tainted. And that is because our parents are tainted all the way back to Adam, the first human. Adam was tainted and therefore, by theory, yung pinaka-ancestor natin, tainted, therefore tayo rin tainted. Sabi nga sa Psalm chapter 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So dito sa verse na to, kumbaga sinusupport niya yung traducianism na kung saan dahil sinful yung ating pinanggalingan, sinful din tayo. That is why traducianism teaches that the human soul came from human parents. Kung yung katawan natin nanggaling sa DNA ng ating magulang, yung soul din natin nanggaling sa kanila. And aside from that, humans inherited Adam's sinful nature. Dahil nga na-inherit natin yung soul ng ating pre-ancestors. Lalong-lalo na yung first human, Adam, na sinful, tayo naging sinful din. That is why humans need Christ to become a new creation. Dahil yung pag-conceive sa atin, we were tainted. Therefore, we need to be cleansed. And that is only applicable, possible, through Christ. Dahil po sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang sakripisyo sa krus. So, admit that we sin by choice and by nature. So, meron pong dalawang reason kung bakit nagkakasala yung tao. Una, dahil that is yung ating nature. We are sinful by nature. We are greedy, we are full of lust, we are very corrupted. And aside from that, wag nating isisi lang sa nature natin yung ating pagkakasala. Dahil pinili natin magkasala. Kahit nasabihin natin, ay kasi nature kong maging sinful eh. Well, you still chose to sin. Yung shortcoming mo, shortcoming mo pa rin. Therefore, own up to it. Admit it. And i-admit mo rin na hindi mo kayang masalba mag-isa. Dahil nga ikaw ay sinful by nature, hindi mo kayang labanan yung nature mo na yon by yourself. You need Jesus Christ. So, accept the free gift of salvation by faith. Sabihin, magtiwala, manampalataya at ibigay mo yung buhay kay Kristo Jesus. Paano? Obey Him. Read the Bible. Get to know Him better. Have an intimate relationship with Jesus Christ so that you will know what to do. You will know how to serve Him. You will know how to glorify His name. How to make sure na yung image mo
nakikita ng ibang tao sa iyo si Jesus. Na nakikita nila yung pagbabagong binibigay sa iyo ni Jesucristo. Nakikita nila na, ay, eto, si Emmanuel, nagbago na. Nakikita ko talaga yung kanyang pagbabago at glory to God dahil unti-unti niyang pinapabago si Emmanuel. That is what we should do. We should abide in Christ and live by God's grace. Upang yung ating tainted soul na nanggaling sa ating magulang ay maging cleansed. Yun naman po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and lagi nating tatandaan, to God be the glory.